Alam niyo, um, meron kaming indirect, tama ba yun? Hindi direkta. Meron kaming indirect encounter ni Daniel Padilla. Panoorin ang latest Facebook live video ng social media personality na si Sian Gaza ngayong Biyernes ng gabi, December 1, ukol pa rin sa trending at mainit na pinag-usapang hiwalayan nila Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Saan ba listahan ko? Okay. So, ito yung mga gusto kong sabihin. Hindi niyo pa naman alam kung ano yung topic kayo rin. Alam niyo, meron kaming indirect, tama ba yun? Hindi direkta. Meron kaming indirect encounter ni Daniel Padilla. Indirect, parang indirect. Kasi meron siyang isang fan before, parang solid fans club ng Katniel na kachat and tinatanong about kay Sian Gaza, ano ba yung sinasabi niya kay Barbie Imperial. Way back 2021 yata to, going 2022, I'm not sure na ano. Oh, diyan ka na ba? Baka may ginagawa ka pa. Mag-stop mo na ako mag-a-adjust. Yung anak mo, baka iniwan mo dyan yung anak mo. Ha? Sabi ko sa'yo, puro ka chismis. So, meron kaming indirect encounter na Daniel Padilla. Sabi niya dun sa kachat niya, na screenshot Nung in-open up, ano yung masasabi niya dito kay Sian Gaza? Sabi niya, wag niyo pansinin yun. Ito pa yung pangalawa. Nonsense. Saktan ako. Doon ako nagkahugot. Well, totoo naman, hindi naman ako nagmamagaling. Totoo naman na nonsense ako at hindi naman ako kapansin-pansin. Until now, hindi naman mataas yung tingin ko sa sarili ko. Pero, nasaktan pa rin ako. Sabi ko talaga, Sabi ko, ginawa ko yung hugot ginawa ko yung motivation. Sabi ko, sa sarili ko, doon ako sa Dubai na noon nangyari yan, sabi ko. Daniel Padilla, sa sarili ko lang, wala akong sinabing doon naka-video, sabi ko lang. Daniel Padilla, balang araw, magkakasense din ako. At least aminado sa sarili na nonsense, di ba? Ginawa ko siyang hugot para mapunta ako sa better place. One day, Daniel Padilla, magkakasense din ako. At pag nagkasense ako, kausap ko yung sarili ko sa salamin sa Dubai. At pag nagkasense ako, mapapansin mo na ako. Yun yung naging hugot ko. Kaya ako talaga pinintuloy itong breakup nila. Ang tagal ko itong inintay. Itong perfect opportunity na to. Lahat ng chismis about kay Daniel. Alam niyo na, mahilig kasi ako mag-chat-chat-chat ng mga iba't ibang babae. Aminado naman ako doon. Alam niyo, mabuti naman akong lalaki. Mabuti naman akong tao. Mabuti naman akong boyfriend. Mabait ako. Jowa. Kung may narinig kayo mga kasiraan sa akin tungkol sa mga iba kong ex, baka siya lang nakakaalam nun. Baka, siyempre, kwento mo yan, masama ako dyan, di ba? Pero pag tinanong nyo naman iba kong ex, may mga 15 din yun. Pag tinanong nyo naman sila, mabait naman ako. Isa lang talaga yung problema ko na sasabihin nila sa yung na same na comment. Mahilig ako makipag-chat. At dahil mahilig ako makipag-chat, ang dami ko nasasagap na chismis. Ang tagal ko nang alam yung pambababae ni, tagal na, legit yan. Pero iniipon ko lang. Saan ko iniipon? Iniipon ko na mag-break sila. Iniintay ko lang yung perfect opportunity na i-explore ko. Diba? Bakit ka mo? Bakit? Kasi nga may hugot ako Tinawag akong nonsense. Huwag mong pansinin yun. Nonsense. Ang liit-liit ng tingin niya sa akin. Bakit yung sinasabi? Para malaman ng mga Katniel fans. Parang baka isipin niyo, grabe ito si Sian, Ano bang mapapala niya dyan? Walang magawa sa buhay, miserable buhay nito. Bakit pinupuntira yung Katniel, May hugot akong personal, Kaya ngayon, nonsense, pagpansinin, eto ngayon, i-explore ko ngayon na break na kaya at ilalabas ko ngayon tunay na dahilan na kay tagal ko ng inipon. Ito nga, sa alak ko, hinihina na yung loob ko Hugot ko nga rin lakas sa alak ko.
Kipait ng Katniel fans. So, okay, so, going back. Saan ako? Nahilo ako sa alak. Lakas. Init. Going back. So, ngayon, pupunta naman sa akin. Alam mo, na-realize ko, nandun na ako sa point ng buhay ko na kaya ko palang sumira ng karir. Sa totoo lang, no? Sabi ko, grabe naman pala tong, parang kakaiba yung power na binigay sa akin ni Lord. Na parang, kaya ko palang sumira ng karir ngayon. Kaya kong sumira ng buhay ngayon. And at the same time, kaya ko rin linisin yung pangalan ng isang taong sinisiraan. For example, sino ba yung tropa ko na paraging lagi may issue? Lagi may problema? Si Zainab. Diba? Palagi yung nasisiraan. Ang dami-dami yung mga sinasabi yan. Maraming nakakaaway yan. Sino ba yung palaging nagpo-post pag nadadali na si Zainab? Siyempre, yung kanyang beshi-beshi, tropa na si Sian. Pero ako naman, pag alam kong nasa mali yung tropa ko, hindi kita dedepensahan, masisira ako dyan eh. Pag alam kong nasa tama ka, dudurugin natin yung kalaban mo, ilalabas natin yung katotohanan. Ganun yan. Same with dito na nangyari ngayon kay Daniel Padilla. Sa totoo lang, no, malaking tama to sa karir niya. Ako nag-iintay na ako ng cyber libel. Kasuhan? Sanay ako dyan, huy! Nag-iintay ako, 2 cyber libel. Piling ko yan yung Christmas gift card. Oh, siyempre alam nilabas ko yun eh. In-expose ko yun. Siyempre, may consequences yung actions ko. And legally speaking, masasampahan ako ng cyber libel. Kung saan man sila magsasampa, problema na nila yan. Basta ako, handa na ako. So going back sa sinasabi ko, ano na ako sa point ng buhay ko, na pag inisplok ko yung baho ng isang sikat na personalidad or artista, kayang tumapos ng karera. Bakit ka mo? Yung image nila sa publiko, yun ang brand, yun yung pinaka-pera nila, yun ang milyon nila, yung pinaka-brand nila. May katumbas na halaga yung brand na yun. Milyon. And dahil sa inisplok kong to, maapektuhan yun. Siyempre, makaka-move on din ang publiko after 6 months. Alam mo naman sa Pilipinas, issue lang ngayon, bukas nakalimutan na. 1 year, dun makaka-recover yung career niya. No? So, with great power comes great responsibility also. Na kailangan, putik, maingat pala ako. Bakit nga mo? Kasi yung power na to, very fragile. Paano naging fragile? Mag-splok lang ako ng isang kasinungalingan na inventong kwento na bigla akong, kunyari, sabihin ko, kunyari, example lang to. Example lang ha, baka i-cut nyo to, i-save nyo, tapos i-upload nyo sa TikTok. Example lang to. You okay? Okay. Example lang to. Kunyari, isplok ko. Dominic Roque, may kinita na ibang babae. Nalaman ni Bea Alonso. Example lang ha, baka i-crop nyo pa. Tapos, pag splok ko, biglang napatunayan na hindi totoo. Yung great power ko na yun, na kaya kong sumira ng buhay, sa sumira ng karir, or iligtas yung mga kaibigan ko sa mga shits ng buhay nila, biglang mawawala yung power na yun. Naintindihan nyo? So itong great power na pinagkaloob sa akin, doon ako sa point ng buhay ko na kaya kong sumira ng buhay, kaya sumira ng karir, kaya ko rin linisin yung isang tao. Very fragile to. One mistake lang, magsabi lang ako ng isang kasinungalingan na hindi totoo na madebunk ng mga tao, tapos ang power na yun. Wala na akong credibility. Kaya pinapangalagaan ko mabuti yun, and I make sure na lahat ng inisplok ko about Andrea Brillantes, about Katniel, ay 90%, at least 90% totoo. Kaya kung sasabihin niyo sa akin, o itatanong niyo, totoo ba yung mga pinagsasabi ni Sian? Definitely, sinurbol ko yun. Ang tagal kong inipon yun for the past 2 years. Naku, baka nag-iimbento lang naman. Hindi naman very loyal naman itong si Daniel. Hindi naman babae. Tagal kong inipon yun. At
tinataya ko yung pangalan ko, yung power na tinatawag, na great power comes great responsibility, na pag nagsinungaling ako at sinabi ko itong mga sinabi ko ngayon, last video ko na hindi totoo pala, at na-debunk yun, sira ako. So, tinaya ko pangalan ko dun. So, kung sasabihin sa akin, Sian, how sure are you? I'm sure 90%. Yung 10%, yung mga maliliit na detalye na lang. Okay? Check ko lang yung maid ko. Nagmamap siya eh. Hindi ko yung jowa, maid ko yan. Okay. Next topic. Ito na. Ito yung pinaka-topic. Bakit natin ginawa yung biggest Facebook Live in Philippine history? Ano yun? Chismis culture in the Philippines. Chismis culture sa bansang Pilipinas. Na meron lang mag-post na isang no one na i-post yung picture ni Andrea Brillantes, na hindi naman kilala ng tao to Andrea Brillantes, i-post yung picture sa Spain ni Daniel Padilla. Pag samasamahin sa isang post, magiging katotohanan na papaniwalaan ng mga tao. Tama? Ganyan, hindi lang to first instance. Ganyan ang chismis culture in the Philippines. May magpo-post na si ganito, syabet daw ni ano. Papaniwalaan na agad ng tao kahit walang fact-checking. Ang malupit dun, meron nag-post lang ng etchos lang. Tapos, yung taong yun naniwala, grabe na ngayon agad yung galit at kung ano-ano ng mga pinapost at pinagsasabi, ikaw, rokto ka! Tama? For example, I'll give you one example na ginawa akong experiment, no? Kanina nag-post ako ng picture sa elevator. Post ko, walang caption, picture lang, nakatalikod, isang babae, isang lalaki, walang caption. Nilagay ko sa top comment, ano sabi ko? Random picture lang po, hindi ko kilala. Ngayon, nag-share na lahat. Umabot ng 59,000 shares, umabot ng 60,000 shares. Naku, si Andrea yan, saka si Daniel yan. Kinarakter assassinate na agad si Andrea Brillantes kahit hindi naman siya yun. Ang dami ng umikot na kwento na ano kayang ginawa nila sa kondo. OMG, OMG. Wala akong sinabi sa caption, ha? At sinabi ko random picture, hindi ko kilala. And same thing happening in the Philippines always sa lahat ng issues, sa lahat ng chismis, kay shook a bit bird or whatsoever, that's the chismis culture in the Philippines, na kapag yung isang bagay na paninira ay pinaniwalaan ng maraming tao, ng milyong-milyong tao, yung paninira na inventong kwento ay nagiging katotohanan na. Naiintindihan nyo? This is the problem in the Philippines. Na pag sinabihan na si Sian Gaza, patong-patong ang kaso sa Pilipinas, syndicated estafa, tapos lagay ng picture. Lagay sa poster ni mukha ko. Tapos lagyan ng sulat sa ibabaw ng picture, wanted. Tapos lalagyan na namang inventong kaso na maraming kaso. Iisa lang naman kaso ko. Pero dahil marami nang naniwala, yun na yung totoo. Nasisiyan ka sa patong-patong ang kaso sa Pilipinas. Hindi na yung chismis culture in the Philippines. Lang ngayon, ginagrab ko tong opportunity na to, yung influensya ko, para malinaw sa inyong mga utak na hindi lahat ng nakikita ninyo sa social media ay totoo. Hindi porke nakita nyo, meron itong picture ito, meron picture ito, at ginawa na ng mahabang kwento sa caption, hindi porket may nakita kayo sa social media, totoo na yun, no, kailangan nyo mag-fact-checking.
Na kung maniniwala man kayo sa chismis na yun, 50% lang. Kailangan may 50% doubt pa rin. Yun lang. Naway, bilang pambansang marites ng Pilipinas and having this power and influence all over my kababayans, yun lang sana gusto kong sabihin na final words. Maging responsable kayong mosang. Maging responsable kayong marites. Okay? Chismis and paninira are two different things. Posible na yung chismis ay katotohanan na chinika-chika. At yung paninira ay inventong kwento na chinismis-chismis. So maging responsable kayong mosang sa mga susunod na issue pagkatapos ng Katniel. At wag kayong magka-character assassinate ng tao nang hindi nalalaman yung buong kwento. At hindi nalalaman yung buo niyang pagkatao. Dahil hindi niyo alam sa bawat salitang sinasabi ninyo, tinatawag niyo siya kung ano-ano man. May isang buhay na nasisira na after ninyo makamove on after 1 week, 2 weeks, 3 weeks at makamove on na yung buong Pilipinas, yung buhay na yan ay sira na at hindi na mababalik pa. Maraming salamat po. And congratulations for having this 421,000 ba yun? Peak na largest Facebook Live in Philippine history.